Ang bagong hukbong bayan o New People's Army ay isang grupo ng sibilyang hukbo na lumalaban para sa Rebolusyong Komunista ng Pilipinas. Ito ay itinatag noong Marso 1969. Ang NPA ay lumalaban ng isang digmaang bayan bilang isang militar na braso ng Partidong Komunista ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikanong estado. Nasa mga mamamayan ang kapangyarihan nito at nagmumula sa kanila ang buong pamunuan ng pamahalaan. Artikulo 2, Section 1 ng 1987 Konstitusyon. Ang Pilipinas ay isang republikang may pampanguluhang anyo ng pamahalaan na kung saan pantay na nahahati ang kapangyarihan sa tatlong sangay nito: ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Isang mahalagang pampanguluhang sistema ng pamahalaan ay ang prinsipyo ng paghahati ng kapangyarihan na kung saan nasasailalim sa Kongreso ang paggawa ng mga batas. Nasasailalim sa ehekutibo ang pagpapatupad ng mga ito at nasasailalim sa hudikatura ang pagpapasya sa mga kontrobersyang legal. Ang lehislaturang sangay ay pinahihintulutang gumawa ng mga batas, mag-amyenda at magsawalang bisa ng mga ito gamit ang kapangyarihang ibinigay sa Kongreso ng Pilipinas. Nahahati ang institusyong ito sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang ehekutibong sangay ay binubuo ng Pangulo at Pangalawang Pangulo na kapwa inihalal ng buto ng nakararami at magsisilbi sa loob ng 6 na taon. Binibigyan ng konstitusyon ang Pangulo ng kapangyarihang piliin ng kanyang gabinete. Bubuuin ng mga kagawarang ito ang isang bahagi ng burokrasya ng bansa. Hayagang ginagawaran ng konstitusyon ang Korte Suprema ng Kapangyarihan ng Judicial Review o kapangyarihang ideklara bilang unconstitutional o labag sa konstitusyon ang mga pandaigdigan at pang-ehekutibong kasunduan, batas, atas ng Pangulo, proklamasyon, kautusan, tuntunin, ordinansa o regulasyon. Mga kadiwa, nabanggit ko ang mga bagay na ito na ipinatutupad ng pamahalaan at bansa dahil may kaugnayan ito sa itatampok kong kwento bilang bahagi ng paksang ito na kung saan magaganap ang labanan o digmaan sa pagitan ng kapwa mga Pilipino sa hanay ng mga militar at hukbong bayan o mas kilala sa tawag na New People's Army. Kasama rin sa kwentong ito ang isang uri ng hayop na tinatawag na palaka na magbibigay buhay sa karakter ng bidang tauhan sa istoryang ito. Ang palaka ay isang maliit na hayop na walang buntot, ngunit may mahahaba at malalakas na binti na ginagamit sa pagtalon. Malaki ang mga mata nito. Tipikal sa palaka ang mamuhay sa lupa, ngunit may panahon din na tumitigil ang mga ito sa mga basang lugar na katulad ng kanal, lawa at sapa. Nakakaya nitong mag-ipon ng tubig sa loob ng katawan, kaya kalahati ng bigat ng palaka ay ang iniipong tubig. Marami at isang kumpul kong mangitlog ang mga palaka. May mahigit sa 4,000 ng uri ng palaka sa ating mundo at hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ang nadidiskubre. Nakikita ang mga ito sa tropikong kagubatan at ayon pa sa pag-aaral, matagal nang nabubuhay ang palaka sa mundo. Ang pinakalumang bakas ng palaka ay sinasabing noong panahon pa ng prehistoric era o higit 2 milyong taon na ang nakalilipas. Maaaring nagmula ito sa mga hayop na may mahabang katawan, may buntot at maikling mga binti. Mahalaga ang palaka sa buhay ng tao at karamihan sa mga ito ay kumakain ng mga insekto na sadyang peste sa mga tao. Bukod pa rito, ginagawang masarap na pagkain ng palaka sa Europa at Kalakang Asya, maging dito sa Pilipinas. Ginagamit din ang mga ito sa maraming pag-aaral
tungkol sa katawan ng mga hayop. Lumalaki ito hanggang 10 sentimetro. Sa isang masukal na kagubatan sa kanlurang bahagi ng Mindanao ay walang tigil ang pagpapalitan ng putok ng matataas na uri ng kalibre ng barel sa pagitan ng mga militar at New People's Army. Hindi lang putok ng mga baril ang maririnig, kundi pati na rin ang malalakas na pagsabog ng mga granada. Halos hindi na rin mabilang ang mga namatay sa pagitan ng dalawang panig at marami na ring sugatan. Nagkalat sa lupa ang mga dugo ang bangkay ng mga sundalo at bagong hukbong bayan na halos tadtad ng bala ang mga katawan nila. Ang kulay berde ng mga damo na nagsisilbing sapin sa lupa ay nagmistulang kulay pula dahil sa pagbaha ng dugo ng mga nasawi sa panig ng dalawang hukbo. Commander Oman, sumuko na kayo. Wala na kayong laban sa amin. Huwag mong hintayin na malagas lahat ang mga tauhan mo. Isipin mo na lang ang bawat pamilya na maiiwan ng mga kasapi mo. Pasigaw na sabi ni Teniente Salazar sa pinuno ng mga rebelde. Teniente, kahit kailan ay hindi kami susuko. Lalaban kami hanggang kamatayan. Mas nanaisin pa naming mamatay na ipinaglalaban ng aming karapatan. Bulok ang batas na pinapatupad ng pamahalaan ng inyong ipinaglalaban. Matapang na sagot naman ni Commander Oman. Matapos iyon sabihin ni Commander Oman ay muli siyang nagpaulan ng bala sa mga militar, pati na rin ang kanyang mga natitirang tauhan ay walang tigil na rin sa pagkakalabit ng gatilyo ng mahahaba nilang baril. Muling naging marahas ang palitan ng mga putok ng baril na kung saan naging mapusok ang panig ng mga sundalo dahil walang habas na kinakalabit ng isang militar ang hawak nitong machine gun at walang habas na pinagbabaril ang pinagtataguan ni Commander Oman, dahilan para maubos ang natitirang tauhan niya. Hindi rin nakaligtas sa bala si Commander Oman na tinamaan siya sa kaliwang balikat at tagiliran, at dahil sa pangyayaring iyon ay sandaling tumahimik ang buong kapaligiran ng kagubatan. Sinabihan ni Teniente ang mga kasamahan niyang sundalo na itigil na ang pagpapaputok ng barela dahil batid niya na nalipol na nila ang mga rebelde. Dumating sa punto na nasilayan ni Teniente si Commander Oman na tumatakas papalayo habang paika-ikang naglalakad dahil sa mga natatamong tama ng bala sa katawan. Inutusan ni Teniente ang mga kasamahan na tingnan ang buong lugar na pinagtataguan ng mga rebelde kung may natitira pang buhay na sugatan, habang si Teniente naman ay mag-isang sinundan si Commander Oman. Hindi naman nahirapan si Teniente na hanapin si Commander Oman dahil sinusundan niya ang patak ng dugo sa lupa na nanggagaling sa mga sugat ng pinuno ng mga rebelde. Samantala, kahit nahihirapan ng kumilos si Commander Oman at pinipilit pa rin niyang kumilos para makauwi sa kanilang tahanan sa pinakapusod ng tagong kagubatan na kung saan naroon ang kanyang pamilya, pati na rin ang mga pamilya ng mga nasawing kasapi nila. Ngunit sa kasamaang palad ay inabutan siya ni Teniente at pinaputukan ng barel. Ngunit hindi sa katawan ni Commander Oman tumama ang bala, bagkus tumama ito sa lupa. Saglit na tumigil si Commander Oman sa kanyang paglalakad at matapang na humarap sa Teniente na walang bakas na takot sa kanyang mga mata. Teniente, bakit hindi mo pa ako binarel? Pagkakataon mo na upang patayin ako. Wikang tanong ni Commander Oman. Commander Oman, wala akong balak na patayin ka. Ang nais ko'y sumuko ka sa amin. Isipin mo na lang ang pamilya mo. May mga anak kang maiiwan. Ginagawa ko lang ito dahil kaibigan pa rin kita, kahit na magkaiba ang pinaglalaban nating batas. Sumuko ka na at ako nang bahala sa mga anak mo. Dati kang sundalo, Oman. Bakit ka tumalikod sa ating samahan at hinangad na maging pinuno ng mga rebelde? Sambit naman ni Teniente Salazar. Marami ka pang sinasabi, Teniente Salazar. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Natatakot ka ba dahil alam mong tamang ipinaglalaban ko? Natatandaan mo pa ba nang lusubin natin ang pinagkukutaan ng mga rebelde noong sundalo pa ako?
Nasaksihan mo kung paano patayin ng mga kapwa nating sundalo ang mga pamilya ng rebelde sa kabundukan. Pati na ang mga bata na walang kalaban-laban ay kanila ring pinapaslang. Makatarungan bang batas na ipinapatupad ng ating pamahalaan na pati kababaihan ay hindi pinapalampas? Matapang naman na wika ni Commander Oman. Akmang sasagutin pa sana ni Teniente Salazar ang dati niyang kabarong sundalo na tumaliwas sa batas ng pamahalaan, ay bigla niyang narinig ang ilang mga yabag ng kanyang kasamahan, dahilan para patakasin niya si Commander Oman dahil matalik niyang kaibigan ng lalaki noong bago pa lang sila sa militar. Umalis ka na, Oman. Palalampasin ko na lang ang pagkakataong ito. Alang-alang sa inaanak kong si Ordua. Alam kong masasaktan siya pag namatay ka. Ayaw ko ring mamatay ka sa aking mga kamay. Tura ni Teniente Salazar kay Commander Oman. Hinayaan ni Teniente si Commander Oman na makatakas dahil iniisip niya ang malalim nilang samahan noong mga binata pa lang sila. Upang hindi magduda ang mga kabaro ni Teniente, ay sinalubong niya ang kanyang mga kasamahang sundalo. Sinabi niya sa mga kasamahang sundalo na tuluyang nakatakas ang pinuno ng mga rebelde na labis namang ikinagulat ng mga kabaryo niya dahil alam nilang pusakal pumatay ng rebelde si Teniente Salazar. Nang makabalik ang pangkat ni Teniente Salazar sa kanilang kampo, ay agad niyang pinaalam sa kanilang kapitan kasama ang komandante nila. Dahil sa buhay pa ang pinuno ng mga rebelde, ay ipinag-utos muli ni kapitan na galugarin ng buong kagubatan kinabukasan upang paslangin si Commander Oman. Subalit sinabi naman ni Teniente Salazar na hindi na kailangan dahil hindi na rin mabubuhay ang pinuno ng mga rebelde sapagkat malala ang mga natamong sugat ng lalaki. Ngunit hindi nakinig ang kapitan dahil nais niyang masiguro na patay na nga si Commander Oman. Sa kabilang dako naman ng puso ng kagubatan ay abalang isang dalagang naliligo sa batis kasama ang ilang maliliit niyang kapatid habang nagtatampisaw sa batis. Katatapos lang ng dalaga na magbanlaw ng mga damit na nilaban ng kanyang ina bago siya naligo sa batis. Ate Ordua, nilalamig na po ako. Umuwi na po tayo. Wika ng isang kapatid ni Ordua. Si Ordua ang panganay na anak ni Commander Oman at may 3 siyang maliliit na kapatid. Noong bata pa si Ordua at hindi pa isinisilang ang kanyang mga kapatid, ay sa bayan sila naninirahan ng kanyang mga magulang. Nang mga panahong iyon ay sundalo pa si Commander Oman at ang ina naman niya ay isang rebelde at dating anak ng pinuno ng New People's Army. Dahil sa isang trahedyang naganap at hindi makatarungang batas na ipinapatupad ng pamahalaan, ay tumaliwas ng landas si Oman at sumapi sa samahan ng mga rebelde na kung saan pinuno ang ama ng kanyang asawa. Noong mamatay ang leader ng mga rebelde na ama ng ina ni Ordua, ay si Commander Oman na ang pumalit. Kahit na pinuno si Commander Oman ng New People's Army, ay hindi naman sila pumapaslang ng mga sibilyan na wala namang atraso sa bayan. Tanging ang pinapaslang nila ay ang mga taong salot sa lipunan na nagsasagawa ng mga krimen, tulad ng mga taong nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot, lalo na ang mga malalaking sindikato na kinabibilangan ng mga tiwaling politiko at mga kapulisan na sinusuhulan na gumawa ng maruming kalakalan sa bayan bilang mga aso ng matataas na opisyal. Nilalamig ka na ba, Anton? Sige, uuwi na tayo dahil tapos na rin akong maligo. Mumay, Banong, tama na ang pagtatampisaw nyo dahil nilalamig na si Anton. Halina't umuwi na tayo at pagtulungan yung buhatin ang planggana. Saad naman ni Ordua kay Anton at tinawag niya ang 2 kapatid na sumunod sa kanya na wala pa ring tigil sa pagtatampisaw at inutusan na buhatin ang planggana na naglalaman ng mga binanlawang damit. Akmang aahon na sila sa batis, ay biglang nasulipan ng dalagang si Ordua ang kanyang ama na paika-ikang naglalakad habang puno ng bahid ng dugo ang suot na damit, habang nakasabit ang mahabang barel sa kanyang tagiliran.
Nagmamadaling lumapit si Ordua sa sugatang ama at mabilis niyang inaalayan. Hindi na rin naiwasang umiyak ng dalaga dahil nag-alala siya sa kondisyon ng kanyang ama. Mumay! Banong! Hali kayo at tulungan niyo akong akayin si ama! Sambit ni Ordua sa dalawa niyang kapatid, habang si Anton naman ay tahimik lamang sa tabi ng batis. Dagli namang lumapit sina Mumay at Banong kay Ordua at tinulungan nilang akayin ng kanilang ama patungo sa kanilang tahanan. At nang makarating sila sa kanilang tahanan ay tarantang lumapit ang ina ni Ordua sa sugatan niyang asawa at kaagad namang ginamot ang mga sugat. Mabuti na lang at marunong gumamot ang ina ni Ordua at natanggal ang mga tingga na bumaon sa katawan ni Commander Oman. Matapos gamutin ng ina ni Ordua ang kanyang kabiyak, ay naikwento ni Commander Oman ang nangyaring engkwentro nila sa mga militar. Nabanggit ni Oman na naubos ang kanilang mga kasapi at tanging siya lang ang nakaligtas. Ibinalita rin ng ina ni Ordua ang sinapit ng mga napaslang nakasapi ng kanilang samahan sa mga pamilyang namatayan. Halos nagluksa ang buong pamilya ng sinasakupan ni Commander Oman dahil halos malipo lang buong kalalakihan at tanging mga ilaw ng tahanan at mga batang paslit ang naiwan sa kanilang pinagkukutaan sa pusod ng kagubatan. At dahil nagpapagaling pa si Commander Oman at nanatiling nakaratay sa higaan, ay ang inamuna ni Ordua na si Gabriela ang tumatayong pinuno. Tinawag niya ang mga kababaihan at masinsinan silang nagpulong. Gabriela, ano na ang gagawin natin? Halos nalipol na ang lahat ng kalalakihan sa ating samahan at maraming nagluluksa sa pagkamatay ng kani-kanilang mga asawa. Wala na tayong lakas para kalabanin ang tiwaling batas na pinapatupad ng mga demonyong politiko. Ano na ang gagawin natin, Gabriela? Tanong ng isang babaeng namatayan din ng asawa. Oo nga, Gabriela. Halos puro na lang kababaihan ang naiwan dito sa atin at hindi na tayo kayang protektahan ng iyong asawa dahil sugatan ito. Paano na lang ang mga anak natin kung pati tayo ay mamamatay sa kamay ng mga militar? Sabat naman ng isang babae. Huwag kayong mag-alala mga kapatid dahil hindi muna tayo kikilos. Mananatili muna tayong magtatago sa kagubatang ito para magsanay sa pakikipaglaban. Sa kamay natin ilalagay ang batas at papatayin natin ang mga salot sa lipunan. Sagot naman ni Gabriela sa kababaihan habang hawak nilang kanilang mga armas na mahahabang barela. Ngunit wala silang kaalam-alam na lulusubin sila ng mga militar bago pumutok ang araw. Dahil desidido ang kapitan ng militar na paslangin si Commander Oman dahil utos ito ng isang tiwaling politiko. Minsan na kasing tinangkang patayin ni Commander Oman ang buhay ng isang politiko dahil sa iligal na gawain na pagpapalaganap ng droga sa buong sakop ng isang lalawigan sa Mindanao. Kinabukasan ng madaling araw, habang madilim pa ang buong paligid ng kagubatan, ay nagising na lang sina Gabriela at Commander Oman sa biglaang pag-alingaw-ngaw ng putok ng mga barela. Narinig din nila ang hiyawan ng mga kababaihan, habang ang iba naman ay sumigaw na nilusob sila ng mga sundalo. Dumating pa sa punto na nakipagbarila na rin ang ibang kababaihan upang labanan ang mga sundalo, habang ang iba naman ay tumakas para iligtas ang kanilang mga anak. Gabriela, tumakas ka na at isama mo ang ating mga anak. Wala kayong laban sa kanila. Ordua, alagaan mo mga kapatid mo at protektahan mo sila. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Patawad kung hindi ko kayo may pagtatanggol dahil mahina pa ang katawan ko. Ito na rin ang huling araw na masisilayan ko kayo. Wika ni Commander Oman sa kanyang mag-iina na halatang namamaalam na. Itay, huwag po kayo magsalita ng ganyan dahil hindi ba kayo mamamatay? Itay, sumama pala sa aming pagtakas.
Sambit naman ni Ordua habang umiiyak at hindi na nagawang ituloy pa ang sasabihin sapagkat biglang nagiba ang kanilang pintuan dahil sinipa ito ng ilang mga sundalo. Halos nagulantang ang mag-iina dahil sa ilang sundalo na pumasok sa kanilang tahanan at nakatutok sa kanila ang mahahabang baril. Akmang kakalabitin na sana ang gatilyo ng ilang mga sundalo na marahas na pumasok sa kanilang tahanan ay bigla silang humandusay sa sahig dahil malapitan silang pinagbabaril ni Teniente Salazar. Gabriela, huwag ka nang magtanong kung bakit ko pinaslang ang mga kabaro ko. Umalis na kayo rito ng mga anak mo habang abala pa ang mga kasamahan ko sa pakikipaglaban sa mga kasapi ninyo. Matapang na wika ni Teniente Salazar. Dinampot niya ang mahabang baril ng kapwa niya sundalo na kanyang pinaslang at ibinigay kay Gabriela. Matapos bigyan ng mahabang kalibre ng baril ni Teniente Salazar, ang ina ni Ordua, ay sinigawan sila ng lalaki na tumakas na habang maingay pa ang paligid na nagmumula sa putok ng mga baril dahil matapang din na nakikipaglaban ang ibang kababaihan na kasapi ng samahan ni Commander Oman. Gabriela, mga anak ko, huwag na kayong lilingon pa kapag nakalabas na kayo sa likod bahay. Maliwanag ba? Maiksing wika ni Commander Oman sa kanyang mag-iina at batid na ni Gabriela ang ibig ipahiwatig ng kanyang asawa. Tumango naman ang ginang habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. At nang makalabas ang mag-iina sa likod ng kanilang tahanan upang tumakas, ay sunod-sunod na putok ng baril ang umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang tahanan dahil pinatay na ni Teniente Salazar si Commander Oman para hindi maginala ang kanyang mga kabaro na pinatakas niya ang pamilya ng pinuno ng mga rebelde. Iyon din ang huling hiling ni Commander Oman na nais niyang mamatay sa kamay ng dating matalik na kaibigan. Hindi na pinahirapan pa ni Teniente Salazar si Commander Oman dahil binaril niya ito sa ulo na agad ikinasawi ng pinuno ng mga rebelde. At ang sunod-sunod na putok ng baril na pinakawalan ni Teniente ay tumama sa mga katawan ng sundalong nakahandusay sa sahig upang makasigurado siyang patay na sila. Mabilis na tinahak ng mag-iina ang dulo ng kagubatan patungo sa kabilang ibayo ng kabundukan na kung saan magiging ligtas sila sa kapahamakan. Wala namang tigil sa kakaiyak si Ordua habang binabaybay nila ang masukal na kakahuyan. Lumipas ang ilang minuto ay hindi na nila naririnig ang putok ng mga baril na halatang napaslang na ang mga kababaihang rebelde at ilang mga bata. Dahil sa walang tigil sila sa kakalakad ng matulin ay nakaramdam ng pagod ang tatlong kapatid ni Ordua na sina Mumay, Banong at Anton, lalo na't mga bata pa sila. Saglit silang huminto at nagtago sa lilim ng isang malaking puno upang makapagpahinga. Inay, bakit tayo pinapatay ng mga sundalo? Anong kasalanan natin sa kanila? Inay, buhay pa kaya si Itay? Mga katanungan ni Ordua sa kanyang ina habang umiiyak. Wala namang naging tugon si Gabriela sa sinasabi ng kanyang panganay na anak dahil batid niyang masasaktan lang ang anak kung sasabihin niyang patay na ang kanyang ama. Inay, saan tayo pupunta? Bakit nandito tayo sa kagubatan? Hindi na ba tayo uuwi sa bahay? Mga katanungan ni Anton sa ina niyang si Gabriela na siya namang bunso sa magkakapatid. Anton, anak, kailangan na nating maghanap ng bagong matutuluyan dahil hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa dati nating tinitirhan dahil maraming masasamang tao roon. Tutungo tayo sa kabilang ibayo ng kabundukan at doon tayo muling magsisimula. May nahong sagot naman ni Gabriela sa bunso niyang anak. Inay, ano po ba talaga ang ipinaglalaban ng inyong kilusan? Bakit mainit tayo sa mata ng mga sundalo? Marami ang mga kasamahan nating nasawi at nagbuwis ng kanilang mga buhay para ipaglaban ang ating mga karapatan. Ano ba talaga ang ipinaglalaban natin, Inay? Usisang tanong naman ni Ordua sa kanyang ina. Orduha, anak,
makinig kang mabuti sa akin. Nakikibaka ang aming kilusan para ituwid ang baluktot at maduming batas na pinapatupad ng mga pamahalaan na sinasamantala ng mga tiwaling mga politiko. Kailangan namin ng kamay na bakal para papagsakin sa pwesto ang mga demonyong politiko at matataas na opisyal na nagpapairal ng hindi makatarungang batas. Turan naman ni Gabriela na may paninindigan sa panganay niyang anak. Magtatanong pa sana ang dalagang si Ordua sa kanyang ina, ngunit natigilan siya dahil nakarinig sila ng ilang mga yabag na matuling naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sinabihan ni Gabriela ang kanyang mga anak na dumapa upang magtago habang hinahawakan niya ang mahabang barel at itinutok sa direksyon kung saan nagmumula ang mga kaluskos. Nakahanda na rin ang mga daliri niya, nakalabitin ang gatilyo ng barel. Oras na mga sundalo ang papalapit sa kanila. Ngunit nang tuluyang makalapit ang mga yabag na iyon sa kanilang pinagkukublian, ay nakaramdam si Gabriela ng kaginawaan dahil mga kasamahan niyang mga babae na nakaligtas sa paglusob ng mga sundalo sa kanilang pinagkukutaan. Dalawang babae ang bumungad sa kanila, bitbit din ang matataas na kalibre ng barel habang hawak-hawak nila ang kamay ng kanilang mga maliliit na mga anak na halos kaedad lamang ni Anton. Tumayo si Gabriela sa kanyang pinagkukublian at marahang tinawag ang pangalan ng mga kasamahan niyang rebelde. Komandera, salamat at buhay ka, pati na rin ang iyong mga anak. Kailangan na nating makaalis dito dahil papunta na rito ang mga sundalo. Sambit ng isang babae sa ina ni Ordua. Dahil sa sinabi ng babaeng rebelde, ay muling sinabihan ni Gabriela ang kanyang tatlong anak na tumayo na sa kanilang pinagtataguan dahil kailangan na nilang lisanin ang kagubatan at tumungo sa kabilang ibayo na kung saan magiging ligtas sila. Nagmamadali silang naglakad papasok sa pinakaliblib na kagubatan at hindi alam ang pupuntahan. Naisip ni Gabriela na bahala na si Bathala kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa sa ligtas na lugar. Naawa naman si Ordua sa bunso niyang kapatid dahil nahihirapan itong maglakad lalo't wala itong suot na tsinelas at marami silang naaapakan na matitinik na talahib na tinatawag na makahiya. Mabilis na pinunit ni Ordua ang lelayan ng kanyang damit at dagling itinali sa magkabila ang talampakan ni Anton para hindi ito matinik ng mga ligaw na talahib. Nang marating nila ang dulo ng kagubatan, ay isang malapad na dalampasigan ang bumungad sa kanila at maingat silang tumawid patungo sa kabilang pangpang upang tahakin ang matarik na lupa patungo sa kabilang kabundukan. Ina, napapagod na po ako. Magpahinga muna tayo saglit. Pakiusap ng isang kapatid ni Ordua na si Mumay. Pati sina Banong at Anton at mga anak ng dalawang babae ay nagrereklamo na rin dahil napapagod na sila sa walang tigil nilang paglalakad sa masukal na kakahuyan. Ngunit imbis na huminto sila at magpahinga, ay nagpatuloy sila na tahakin ang matarik na kagubatan sa paanan ng kabilang kabundukan. At nang tuluyan na nga silang makalayo, ay doon na naisipan ni Gabriela at ang kasamahan niyang dalawang babaeng rebelde na magpahinga. Naliligo na sila sa sarili nilang mga pawis at nanunuyo na rin ang kanilang mga lalamunan sa labis na pagkauhaw. Lumipas ang ilang minuto nilang pagpahinga ay muli nilang ginalugad ang kagubatan at hindi alam kung saan ang kanilang paroroonan. Ang mahalaga ay makaligtas sila sa mga sundalong tumutugis sa kanila. Dumating sa punto na nakarinig sila ng malakas na lagaslas ng tubig na halatang nanggagaling ito sa talon. Kaya't nakaramdam sila ng kaunting kaginhawaan dahil makakainom na sila ng malinis na tubig. Hanggang sa bumungad sa kanila ang isang talon na kung saan nasa harapan din nila ang malapad na ilog. At sa tabi ng talon ay may isang makipot na kuweba na maaari nilang pagtaguan pansamantala hanggang sa pumutok ang araw. Nagmamadali silang lumapit sa tabi ng pangpang at uminom ng tubig
gamit ang kanilang mga palad. Habang si Orduha naman ay pinainom ng tubig ang bunso niyang kapatid na si Anton gamit din ang kanyang nakapilong palad. Nang malunasan ang kanilang pagkauhaw ay pumasok sila sa makipot na kuweba upang doon magpahinga at para makatulog na rin ang mga bata dahil napagod ang mga ito. At sa muling pagsibol ng bukang liwayway ay muli nilang tatahakin ang kagubatan. Samantala, habang nasa loob sila ng kuweba at nagpapahinga, ay muli silang nakarinig ng ilang kaluskos ng mga paa na halatang may tao malapit sa kuweba. Suminya si Gabriela sa dalawang kasamahan niyang babae na maging alerto at ihanda ang mga sarili dahil iniisip ng ina ni Orduha na baka sundalo ang mga ito. Itinututok nila ang kanilang mga barel sa labasan ng kuweba at nakahanda na silang kalabitin ng gatilyo oras na matunton sila ng mga sundalong tumutugis sa kanila. Subalit imbis na militar ang tumambad sa bukana ng kuweba, ay dalawang bulto ng katawan ng tao ang bumungad sa kanilang harapan habang hawak ang isang mahabang baril na dibomba na halatang mangangaso ang mga ito. Nagulat ang dalawang matandang lalaki dahil biglang lumapit sa kanila sina Gabriela at mga kasamahan niyang babae at tinutukan sila ng baril. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito sa masukal na kagubatan? Usisang tanong ni Gabriela habang tinututukan niya ito ng baril. Sinabi naman ng isang matandang lalaki na nangangaso sila at naninirahan din sila sa pinakapuso ng kagubatan malapit sa tugatog ng kabundukan. Tinanong din sila ng matanda kung ano ang ginagawa nila sa kuweba dahil napansin ng dalawang matandang lalaki na may mga batang kasama sina Gabriela at halos karamihan sa kanila ay puro babae. Dahil sa senaryong iyon ay ibinaba ni Gabriela ang hawak niyang barel pati na rin ang mga kasama niya at sinabing inahabol sila ng mga militar. At dahil naaawa ang dalawang matandang lalaki sa mga bata ay nagwika sila sa ina ni Orduha na kung mayroon ba silang matutuluyan. Manong, sa totoo lang, pinatay ng mga sundalo ang mga pamilya namin at kami na lang ang natitirang buhay. Hindi na rin kami maaaring bumalik sa aming pinanggalingan. Maaari ba kaming pansamantalang manuluyan sa inyo? Sambit ni Gabriela sa dalawang matanda. Ganoon ba? Mukhang nasa panganib nga ang inyong mga buhay. Kawawa naman itong mga bata. Halina't sumama na kayo sa amin at baka matuntun pa kayo ng mga sundalo rito. Sagot naman ng isang matanda at nagmagandang loob ito na isama sila sa kanilang tinitirahan sa tugatog ng kabundukan. Dahil sa mahihirapan ng ilang mga bata na akyatin ang pinakamatarik na daan patungong tugatog, ay kinalong ng dalawang matandang lalaki ang ilang mga bata. At habang binabagtas nila ang kabundukan, ay minamarkahan ni Gabriela ang kanilang dinaraanan upang makabisa ang daan. Lumipas ang mahigit 1.5 oras ay malaya nilang narating ang tugatog at dumaan sila sa isang lihim na lagusan na kung saan mapapadali silang makarating sa pinamamahayan ng dalawang matandang lalaki. Nakaramdam naman ng kasiyahan si Gabriela nang marating nila ang patag na lupa sa tugatog dahil bumungad sa kanila ang ilang mga kubo na napapalibutan ng matatayog na mga puno. Naku, Manong, maraming salamat po at pinatuloy niyo kami rito. Siya nga po pala. Ako nga po pala si Gabriela at ito naman ang mga anak ko. Pagpapakilala ni Gabriela at sa mga anak niya sa dalawang matandang lalaki, pinakilala rin ni Gabriela ang dalawang babaeng kasama niya. Matapos magpakilala at magpasalamat si Gabriela, ay nagpakilala naman ng dalawang matanda sa pangalang Tatang Ambo at Tatang Isidro at ipinakilala rin nila ang mga kasamahan nilang kapwa mga kadugo nila. Napansin naman ni Orduha na sagana sa pananim ng samot-saring mga gulay ang buong paligid ng kabahayan. Ngunit wala silang mga alagang mga hayop. Kalimitan kasi na naninirahan sa kabundukan ay maraming alagang ligaw na hayop. Gabriela, dito kayo sa kubong ito manunuluyan ng mga anak mo.
habang ang mga kasama mo naman ay doon sa kabilang kubo. Ani ni Tatang Ambo kay Gabriela. Bago nila ihiga ang kanilang mga katawan sa katre na gawa sa tinapyas na buho ng kawayan, ay pinakain muna sila ng sinaing na saba dahil iyon lang ang maihahandog sa kanila ni na Tatang Ambo at Tatang Isidro. Matapos nilang kumain ay nakatulog na rin ang mga anak ni Gabriela na sina Mumay, Banong at Anton, maliban na lang kay Ordua na hindi pa rin dinadalaw ng antok dahil iniisip niya ang kanyang amang namatay sa kamay ni Teniente Salazar. Habang si Gabriela naman ay nakahiga sa tabi ng bunso niyang anak at nagmumuni-muni dahil hindi rin ito dinadalaw ng antok. Dumating sa punto na nakarinig sila ng malalakas na alulong ng aso, ngunit hindi ito pangkaraniwang alulong dahil para itong tinig ng isang mabangis na hayop o halimaw. Inay, naririnig mo po ba ang naririnig ko? Mukhang hindi galing sa aso ang ingay na iyon. Wikang tanong ni Ordua sa kanyang ina. Orduha, anak. Matulog ka na. Baka asong gubat lang ang umaalulong. Lumipas ang ilang sandali na kung saan nakatulog na si Gabriela sa labis na pagod, ay mulat pa rin ang mata ni Ordua at hindi pa rin makatulog. Dumating pa sa punto na nakaamoy siya ng sunog na guma, kaya't naisipan niyang lumabas saglit sa kubo. Nagulat na lang ang dalaga nang makalabas siya sa tinutuluyan nilang kubo dahil nasilayan niyang nagsusunog ng guma ang dalawang matanda habang may mga nakasukbit na sundang sa kanilang mga bewang. At ang ibang kalalakihan naman na kapwa kapamilya nila ay pinapatulis ang dulo ng mahabang kawayan. Marahang naglakad si Ordua patungo sa kinasasadlakan ng dalawang matanda upang tanungin ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa. Tatang Ambo, Tatang Isidro, bakit po kayo nagsusunog ng gulong? Bungad na tanong ni Ordua sa dalawang matandang lalaki. Oh, Ordua, bakit hindi ka pa natutulog? Pumasok ka na sa loob ng kubo dahil mapanganib dito sa labas. Tura naman ni Tatang Ambo at hindi nagawang sagutin ang tanong ng dalaga. At dahil sa naguguluhan ng dalaga ay muli niyang tinanong ang matanda habang walang tigil ang ibang kalalakihan sa pagpapatulis ng dulo ng kawayan. Makinig kang mabuti, Ordua. Sa paanan ng kabilang kabundukan ay may mga pamilyang naninirahan na hindi natin kauri. Sila rin ang responsable kung bakit nauubos ang mga ligaw na hayop dito sa aming kabundukan. Sagot naman ang pagpapaliwanag ni Tatang Ambo na hindi lubos maunawaan ni Ordua. Tatang Ambo, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ang ibig niyong sabihin na hindi natin sila mga kauri? Muling tanong ng dalaga. Ordua, ang ibig kong sabihin ay hindi sila mga pangkaraniwang tao, kung hindi mga halimaw na umuubos ng mga hayop dito sa aming kagubatan. Natatakot kami na baka dumating sa punto na kami na ang gawin nilang pagkain dahil wala na silang makain na sariwang laman at dugo ng mga hayop. Pagpapaliwanag naman ni Tatang Ambo sa dalaga. Hindi makapaniwala si Ordua sa mga sinasabi ng matandang lalaki na may mga naninirahan ng mga halimaw sa kabilang ibayo ng kabundukan. Dahil doon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit walang mga alagang mga hayop ang mga naninirahan sa tugatog ng kabundukan. Hindi nga nagkamali si Ordua sa kanyang iniisip na hindi ordinaryong alulong ng aso ang kanyang naririnig kanina. Bagkus himig ito ng mga nilalang na tinatawag na mga aswang. Ordua, pumasok ka na sa kubo at kami na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, iya, dahil nagtutulungan kami na hindi makapasok ang mga aswang sa aming sinasakupan. Alam din namin ang mga pangontra at panlaban sa kanila. Ani muli ni Tatang Ambo sa dalaga. Sumunod naman si Ordua sa sinasabi ng matanda at nagmamadali siyang bumalik sa kanilang kubo. Nang makapasok siya sa loob ng kubo ay nahiga na rin siya sa tabi ni Mumay na mahimbing nang natutulog pati na rin ang ilan niyang kapatid at ang kanyang inang si Gabriela. At habang nakahiga si Ordua
ay pinapakiramdaman niya ang buong kapaligiran at hindi niya namamalayan na unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, dahilan para makatulog siya. Kinabukasan, sa muling pag-ahon ng araw sa silangang bahagi ng kalangitan, ay nagulat si Ordua sa pagdilat ng kanyang mga mata dahil wala na sa kanyang tabi ang tatlo niyang kapatid, pati na rin ang kanyang inang si Gabriela. Nagmamadaling bumangon ng dalaga at mabilis na lumabas ng kanilang kubo. Gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi ng dalaga nang makita niyang kumakain ang kanyang ina sa mahabang lamesa kasama ang dalawang babaeng kasapi ng kanilang kilusan, habang ang kanyang mga kapatid ay masayang nakikipaglaro sa ilang mga bata. Kasalo rin ni Gabriela ang ilang kasapi ng pamilya ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Agara namang tumungo si Ordua sa mahabang lamesa at umupo sa tabi ng kanyang ina upang mag-agahan. Halos puro nilagang saba at kamuting kahoy ang nakahain sa ibabaw ng lamesa. Nakalagay rin sa lamesa ang isang lumang termos na naglalaman ng mainit na kape na gawa sa aros. Inay, nasan po ba sina Tatang Ambo at Tatang Isidro? Tanong ng dalaga sa kanyang ina dahil wala roon ang dalawang matandang tumulong sa kanila. Sinabi naman ni Gabriela na tumungo ang dalawa sa ilog para manghuli ng mga isda at palaka na pwede nilang ulamin mamayang tanghalian. At habang nag-aalmusal si Ordua, ay iginala niya ang kanyang paningin sa buong sulok ng tugatog at napansin niya na maganda ang buong paligid dahil sa malaberding kapaligiran na nagmumula sa makakapal at mayayabong na dahon na matatayog ng mga puno. Hindi na rin nila kailangan pang bumaba ng tugatog para maligo dahil mayroon namang malaki at malalim na balon. Dahil sa tahimik at matiwasay, ang maliit na pamayanan sa tugatog ng kabundukan ay pansamantala nilang nakalimutan ang masalimuot na pangyayari nang salakayan ng mga sundalo ang kanilang pinagkukutaan na kung saan ikinasawi ng kanilang mga kasaping kilusan. Sa mga dumaan pang mga araw ay nasanay na rin si Ordua sa kinagawian ng mga naninirahan sa tugatog. Naging bahagi na rin sila ng pamilya ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Kahit na paulit-ulit na lang ang kanilang kinakain sa araw-araw, ay nakasanayan na rin ito ng dalaga, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Inumpisahan na rin ni Gabriela na turuan si Ordua sa paghawak ng baril kung paano ito gagamitin. Ginagawa ito ni Gabriela para matuto ang dalaga sa pakikipaglaban, lalo na't nasa lahi na nila ang pagiging rebelde na nagsimula pa sa mga ninuno ni Gabriela. Hindi naman nahirapan si Gabriela na turuan si Ordua dahil mabilis natuto sa paggamit ng baril ang dalaga at dumating pa sa punto na naging dalubhasa sa paggamit ng mahabang kalibre ng baril ang dalaga. Sinasanay rin ni Ordua ang kanyang sarili na palakasin ang pisikal na lakas gamit ang manumanong pagsasanay sa tagisan ng lakas sa pamamaraan ng pakikipagtunggali gamit ang kamao. Labis na ikinatuwa ni Gabriela at ang dalawang kasapi niyang babae ang pag-unlad ng pagsasanay ni Ordua dahil nalampasan na sila sa paggamit ng matataas na kalibre ng baril dahil naging dalubhasa na ito sa pag-aasinta. Dumating sa punto na mag-isa nang nagsasanay si Ordua sa masukal na kagubatan para mag-ensayo upang palakasin palalo ang pisikal na lakas. Sumasama na rin siya tuwing mangangaso ang dalawang matanda sa ilang sulok ng kagubatan sa ibabang bahagi ng kabundukan. Ngunit limitado ang kanilang pinupuntahan dahil iniiwasan nilang makapasok sa teritoryo ng mga aswang sa kabilang bahagi ng kabundukan. Isang araw ay muling sumama si Ordua kina Tatang Ambo at Tatang Isidro bumaba ng tugatog para manghuli ng mga isda at palaka sa malawak na ilog. Sumama rin sa kanila si Banong dahil nais niyang makatulong sa kanila. At nang makarating sila sa malapad na ilog, malapit sa malawak na mamasamasang talahiban, ay agad silang nanghuli ng mga isda at palaka. Kumukuha rin sila ng mga suso at maliliit na talangka na sinasahog nila sa niluluto nilang mga gulay. Samantala, habang nanguhuli si Ordua ng malalaking palaka, sa tabi ng pangpang malapit sa talahiban, ay isang maliit na butas ang kanyang namataan na kung saan doon pumasok ang isang maliit na palakang nasipat ng kanyang mga mata. Sinira ni Ordua ang butas na yon
at nagulantang na lang siya nang makita niya ang isang dambuhalang palaka habang nasa tabi nito ang napakaraming maliliit na palaka na halatang kakasibol lang ng mga ito. Dahil sa maliliit pa ang nagkukumpulang mga palaka, ay ang inahing palaka ang kinuha ni Urduha. Ngunit nang matapos niyang madampot ang dambuhalang palaka, ay isang bagay ang umagaw ng pansin sa dalaga. Nasipat ni Urduha ang isang makintab na maliit na bato na kawangis at kahulma ng isang palaka. Isa itong magaspang na bato, ngunit natatangi ang ganda na tila nakakaakit sa kanyang paningin. Kinuha ni Urduha ang makinang na bato na kawangis ng isang palaka at isinilid niya sa dala niyang lalagyan na kung saan nakalagay ang mga nahuli niyang palaka na kanilang uulamin. At nang makarami na sila ng huli, ay muli nilang nilisa ng malapad na ilog at muling bumalik sa tugatog ng kabundukan. Kaagad namang kinatay ng dalawang matanda ang mga nahuli nilang mga palaka, habang itinago naman ni Urduha ang kakaibang bato na kanyang nakuha. Kinagabihan, kung saan tahimik na ang gabi at tapos na ring makapagsunog ng guma ang dalawang matanda bilang pantaboy sa mga aswang, ay biglang nagising si Urduha sa mahimbing niyang pagkakatulog dahil sa malakas na pagaspas ng hangin na paikot-ikot sa tugatog ng kanilang sinasakupan. At dahil naalimpungatan ng dalaga sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa himpapawid, ay saglit na bumangon si Urduha sa pagkakahiga at lumabas ng kanilang kubo. Wala na rin ang gabing iyon sina Tatang Ambo at Tatang Isidro sa kanilang lokasyon dahil natulog na rin ang mga ito matapos nilang sunugin ang ilang sirang gulong na nakukuha nila tuwing bababa sila ng kabundukan. Nang ibaling ni Urduha ang kanyang paningin sa kalangitan, ay nagulantang na lang ang dalaga dahil malinaw nitong nasisilayan sa bilog na buwan ang lumilipad na manananggal, habang may mga kasama itong malalaking itim na ibon na kawangis ng uwak na halos nagbabaga ang mga mata. Napako sa kinatatayuan ng dalagang si Urduha na tila binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mapanindig balahibong nilalang na lumilipad sa himpapawid kasama ang mga bababangis na itim na ibon. Sa kasamaang palad, nasipat ng manananggal si Urduha sa ibabang bahagi ng tugatog dahilan upang dagitin siya nito upang gawing hapunan, sapagkat kumakalam na ang sikmura ng mabangis na nilalang. Nang pumaibaba sa paglipad ang manananggal para dagitin sana ang dalagang si Urduha, ay biglang nagpakawala ng malakas na sigaw ang dalaga dahilan para mabulabog ang mga taong natutulog. Manananggal! Malakas na palahaw ni Urduha dahilan para maalarma ang naninirahan sa tugatog. Urduha! Dumapa ka! Pasigaw na wika ni Tatang Ambo dahil bigla itong nagising sa malakas na sigaw ng dalaga at mabilis na lumabas ng kanyang kubo habang hawak-hawak ang matalas na sundang. Dahil sa sinabi ni Tatang Ambo, ay agad namang dumapa si Urduha. Nabigo namang dagitin ng manananggal ang dalaga dahil hindi naabot ng kanyang mga kamay na may matutulis na kuko ang katawan ng dalaga, kaya't muli itong lumipad paitaas sa himpapawid. Mga alagad ko, salakayin ninyo ang pakialamerong matanda. Utos ng manananggal sa mga malalaking itim na ibon. Nagmistulang mga disipulo ng manananggal ang mga mababangis na ibon dahil sinugod nilang lahat si Tatang Ambo gamit-gamit ang kanilang matatalas na kuko at tuka. Bago pa man makalapit ang napakaraming itim na ibon sa matanda, ay walang habas na winawasiwas ni Tatang Ambo ang sundang dahilan para mahiwa at maputulan ng mga pakpak at ulo ang ilang malalaking ibon. Nahirapan namang lupigin ni Tatang Ambo ang mababangis na ibon dahil kaliwat kanan ang umaatake sa kanya. Mayroon ding sumasalakay sa kanyang bahaging likuran dahilan para bumao ng matulis na tuka ng ibon sa kanyang malapad na likod. At dumating pa sa punto na isang itim na ibon ang malayang nakalapit sa kanyang muka at walang habas na tinuka ang kaliwa niyang mata at malakas na hinugot
dahilan para pumilandit ang masaganang dugo. Napasigaw ng malakas si Tatang Ambo dahil kinain ng isang ibon ng kaliwa nitong mata, dahilan din para manghina ito at bumulagta sa lupa. Akmang papaslangin na sana ng mga mababangis na ibon si Tatang Ambo, ay biglang dumating si Tatang Isidro kasama ang ilang kalalakihan habang hawak nila ang kanilang mga sandata. Pinagtutulungan nilang puksain ang mga itim na ibon, ngunit hindi rin nagpapatinag ang mga ito. Dumating pa sa punto na inihagis ni Tatang Isidro ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo upang sibatin ng manananggal, dahil ito ang nagmamanipula sa mababangis na ibon. Mabilis namang naiwasan ng manananggal ang sibat dahil napakaliksi nitong kumilos sa himpapawid. Muling lumipad ang manananggal pababa upang sunggaban si Tatang Isidro at matagumpay naman itong nadagit ang matanda. Walang hiya kang halimaw ka! Pakawalan mo ako! Palatak ni Tatang Isidro habang lumilipad ang manananggal sa ere. Isa kang hangal. Bakit naman kita papakawalan? Kanina pa kumakalam ang aking sikmura. Saad naman ng manananggal sa kaawa-awang matanda. Ngunit bigla na lamang nabitawan ng manananggal si Tatang Isidro nang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng barela, sapagkat pinaulanan ito ng bala ni Ordua gamit ang mahabang kalibre ng barela na pagmamay-ari ng kanyang inang si Gabriela. Hindi naman tinamaan ng bala si Tatang Isidro dahil asintado ang dalaga sa paggamit ng mahabang barela, habang ang dalawang babaeng rebelde naman ay pinaulanan ng bala ang mga mababangis na ibon habang nakadapa sa lupa ang mga kamag-anakan ng dalawang matanda. Tila nabalian naman ng buto si Tatang Isidro nang bumagsak ito sa lupa dahil napasigaw ito ng malakas habang iniinda ang kanyang balakang. Nang bumagsak sa lupa ang manananggal, ay agad namang lumapit si Ordua at muli itong pinagbabaril sa ulo, dahilan para tuluyan itong mamatay. At sa pagkamatay ng manananggal, ay nalipol na rin ng dalawang babaeng rebelde ang napakaraming ibon. Ngunit may mangilan-ngilan sa kanila ang nabuhay at lumilipad papalayo upang tumakas dahil patay na ang kanilang among manananggal. Samantala, kritikal naman ang kalagayan ng dalawang matanda dahil sa natamo nilang pinsala. Hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng sariwang dugo sa kaliwang mata ni Tatang Ambo dahil sa nabutas ito, buhat ng kainin ito ng itim na ibon. Habang si Tatay Isidro naman ay hindi na makagalaw dahil nabalian ito ng tadyang. Binuhat ng mga kalalakihan ang dalawang matanda at dinala sa panuluyang kubo ni Tatang Ambo. Inay, magagawa niyo po bang gamutin sina Tatang Ambo at Tatang Isidro? Usisang tanong ni Ordua sa kanyang ina. Susubukan ko, anak. Mukhang marami na ang nawalang dugo kay Tatang Ambo at mahihirapan akong gamutin to. Pero huwag kang mag-alala, anak, dahil gagawin ko ang lahat para maisalba ang kanilang mga buhay. Ordua, anak, hanga ako sa husay mo sa paggamit ng baril dahil nagawa mong paulanan ng bala ang manananggal sa himpapawid na hindi man lang natamaan ng bala si Tatang Isidro. Dugtong muli ni Gabriela sa kanyang anak bago ito tumungo sa kubo upang gamutin sina Tatang Ambo at Tatang Isidro. Sinunog naman ng ilang kalalakihan at matatandang babae ang labi ng manananggal kasama ang mababangis na ibon. Bumalik naman sa kubo si Ordua para bantayan ang kanyang mga kapatid dahil nagising ang mga ito sa putok ng barel. Ate Ordua, bakit ka sumisigaw kanina? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Nilulusob na ba tayo ng mga masasamang tao? Usisang tanong ng bunsong kapatid ni Ordua, at ang tinutukoy nitong masasamang tao ay walang iba kundi ang mga sundalo. Anton, tama na ang kakatanong. Matulog ka na. Maliwanag ba? Pangako, ito na ang huling magiging tahanan natin at hindi na muling mauulit pa ang mga nangyari dati dahil protektahan ko kayo.
Sagot naman ni Ordua sa bunsong kapatid habang tahimik na nakikinig sina Mumay at Banong dahil alam nila ang nangyayaring kaguluhan. Opo ate, matutulog na po ako. Magalang na wika naman ni Anton sa kanyang ate. Oh, Mumay. Tsaka Banong, hindi pa ba kayo matutulog? Wikang muli ni Ordua sa dalawa nitong kapatid na sumunod sa kanya. Hindi na umiimik ang mga ito, bagkus humiga na lang sila bilang tugon sa sinasabi ng kanilang ate. Disiplinado ni Ordua ang tatlo nitong kapatid dahil para sa kanila, tumatayong pangalawang ina ang kanilang ate. Lumipas ang ilang sandali ay nakatulog na rin ang mga kapatid ni Ordua. Ngunit nanatiling dilat ang mga mata ng dalaga. Hindi kasi ito mapalagay at iniisip nito ang kalagayan ng dalawang matanda. Habang hinihintay ni Ordua ang kanyang inang si Gabriela na makabalik sa kanilang tinutuluyang kubo, ay bigla nitong napansin na tila gumagalaw ang hinubad niyang kasuotan kahapon na nakapatong sa maliit na lamesa. Napatungan nila ng maruming kasuotan na parang may kung anong maliit na hayop na sumisiksik doon. Una, naisip ng dalaga na baka isa itong bubwet. Ngunit nang tanggalin ni Ordua ang marumi nitong damit, ay wala namang bubwet. Bagkus ang kakaibang bato ang bumungad sa kanya. Ang makintab at magaspang na bato na nakuha niya sa pinamamahayan ng dambuhalang palaka. Nahihiwagaan naman ang dalaga sa kakaibang bato dahil batid niya na ito ang gumagalaw. Para kasi itong maliit na batong palaka. At dahil wala namang kaalam-alam ang dalaga sa bato, ay muli niya itong itinago sa kanyang bulsa at muling naupo sa higaan sa tabi ni Anton. Lumipas pa ang ilang sandali ay muling dumating ang kanyang inang si Gabriela. Inay, kumusta ang lagay ni na Tatang Isidro at Tatang Ambo? Maayos na po ba ang lagay nila? Bungad na tanong ng dalaga sa kanyang inang si Gabriela. Huminga muna ng malalim ang ginang bago sagutin ang tanong ni Ordua. Orduha, anak, mukhang matatagalan bago gumaling ang sugat ni Tatang Ambo. Nawalan na rin ito ng malay dahil marami ang nawalang dugo sa kanya. Si Tatang Isidro na may malabo ng makalakad dahil nabalian ito ng buto sa tadyang. Mukhang tuluyan ang magiging lumpos si Tatang Isidro. Malungkot na sagot ni Gabriela sa kanyang panganay na anak. Nalungkot naman si Ordua sa inilahad ng kanyang ina dahil malaki ang utang na loob nila sa dalawang matanda. Anak, magpahinga ka na at saka matulog dahil alam kong pagod ka. Huwag ka na rin mabahala dahil may mga kalalakihang nagbabantay sa labas para sa seguridad ng ating sinasakupan. Dugtong muli ni Gabriela. Matapos ang maiksi nilang pag-uusap, ay nahiga na rin ang ina ni Ordua dahil napagod ito sa panggagamot sa dalawang matanda. Kinabukasan ay maagang nagising si Ordua at tumungo sa tinutuluyang kubo ni Tatang Ambo at naroon din si Tatang Isidro. Nais niyang makita ang kalagayan ng dalawang matanda. Nanlumo ang dalaga ng tuluyang makapasok sa kubo dahil wala pa ring malay si Tatang Ambo habang may binda na gawa sa tila ang kaliwang mata na may nakatapal na dinikdik na halamang gamot. Habang si Tatang Isidro naman ay nagkaroon na ng malay. Ngunit hindi pa rin ito makagalaw na parang isang ribulto. Tatang Isidro, kumusta na po ang pakiramdam mo? Patawad po dahil sa akin napahamak ka. Iyon lang kasi ang tanging paraan para mailigtas kita sa kamay ng manananggal. Wika ni Ordua sa matanda. Ordua, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Kung hindi mo yun ginawa, wala na sana ako ngayon sa iyong harapan at ginawa na akong hapunan ng manananggal. Tura naman ni Tatang Isidro. Hanggang sa naisipan ni Ordua na ipakita sa matanda ang kakaibang bato dahil nahihiwagaan dito ang dalaga. Tatang Isidro, alam niyo po ba kung anong uri ng bato itong hawak ko? Usisang tanong ni Ordua sa matanda at ipinakita nito ang kakaibang uri ng bato.
Ordua, mukhang mutya ng palaka ang hawak mong bato. Saan mo ba ito nakuha? Nakuha ko po ito nung pumunta tayo sa ilog para manghuli ng mga isda at palaka. Tsaka matagal na po ito sa akin at itinago ko lang. Ordua, huwag mong itago ang batong yan. Alagaan mo ito na parang bahagi ng iyong pagkatao. Palagi mong dadasalan ang mutyang yan upang magising ang natutulog nitong kapangyarihan. Maswerte ka, Ordua, dahil bibihira lang ang mga taong nabibiyayaan ng mga mutya. Sagot muli ni Tatang Isidro. Marami pa sanang gustong itanong ang dalaga sa matanda, ngunit natigil ang kanilang usapan dahil biglang dumating ang kanyang inang si Gabriela kasama ang ilang kababaihan para pakainin at painumin ng nilagang gamot sina Tatang Ambo at Tatang Isidro. Orduha, nandito ka pala. Huwag mo munang kakausapin si Tatang Isidro dahil mahina pa ito. Bungad naman na wika ni Gabriela sa panganay nitong anak. Sinabi rin ni Gabriela na samahan ni Ordua ang kanyang mga kapatid na kumain ng agahan. Tumango naman ang dalaga at marahang naglakad palabas sa kubo ni Tatang Ambo. Habang kumakain sila sa mahabang lamesa sa labas ng kanilang sinasakupan, ay hindi pa rin nawawalang usok na nagmumula sa sinusunog na bangkay ng manananggal at sa mga itim na ibon. Ngunit tuluyan na ang mga ito naging abo. Halos ang ilang kalalakihan naman ay bumababa ng kabundukan upang mangaso at manghuli ng mga isda at palaka na kadalasan nilang inuulam sa pananghalian at hapunan. Palagi namang nabibigo ang mga kalalakihan na makahuli ng mga hayop sa kagubatan dahil madalas tuwing bababa sila ng tugatog ay palagi na lang maliliit na isda at palaka ang kanilang mga nahuhuli. At sa tuwing gabi naman ay salitan sa pagbabantay ang mga kalalakihan sa tugatog kung saan nakasadlak ang ilang kabahayan dahil anumang oras ay pwede silang salakayin ng mga aswang, lalo na't napaslang ni Ordua ang mabangis na manananggal. Inay, palagi na lang maliliit na isda at nilagang saging ang kinakain natin. Nakakasawa na po. Saad ni Anton sa kanyang ina dahil nauumay na ito sa kanilang kinakain. Anak, pwede ba kumain ka na lang? Naiiritang sabi ni Gabriela sa bunso nitong anak. Anton, hayaan mo. Bukas na bukas bababa ako ng kabundukan para mangaso. Sisikapin kong makahuli ng mga ligaw na hayop para makakain ka ng masarap na karne. Sabat naman ni Ordua dahil naaawa ito sa bunsong kapatid. Ate, sasamahan kita bukas sa pangangaso ha. Saad naman ni Banong sa kanyang ate. Tumango naman si Ordua bilang tugon. Hindi na kasi magawa ni Tatang Ambo at Tatang Isidro ang mangaso dahil palagi na lang silang nakaratay sa higaan dahil hindi pa sila tuluyang magaling. Nang sumapit ang bukang liwayway ay maagang bumaba ng tugatog sina Ordua at Banong, bit-bit ang kagamitan sa pangangaso. Dinala rin ni Ordua ang baril de bomba ni Tatang Ambo dahil hindi nito maaaring gamitin ang mahabang baril ng kanyang ina. Naisipan din dalhin ng dalaga ang mutya ng palaka na ibinalot nito sa pulang balabal at ibinibigkis sa kanyang bewang. Nabanggit kasi sa kanya ni Tatang Isidro na nagdadala ng swerte ang mutya ng palaka, ngunit hindi pa nito alam kung anong tinataglay nitong kapangyarihan. Wala namang pagbabago sa mutya kahit na palagi itong dinadasalan ng dalaga. Subalit naniniwala pa rin siya na may itinatago itong kapangyarihan dahil makatotohanan ang mga sinasabi sa kanya ni Tatang Isidro. Ginalugad ng magkapatid ang kabundukan upang maghanap ng ligaw na hayop. At dahil sa desidido si Ordua na makahuli ng baboy ramo, ay tinahak nilang ibang bahagi ng kagubatan na hindi pa nila nararating noon ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Habang maingat nilang binabagtas ang masukal na kakahuyan, ay bigla silang nakarinig ng mga kaluskos na tila may mga naglalakad sa masukal na kagubatan. Sinundan nilang mga ingay na yon habang pinapakiramdaman ang buong paligid. At habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng mga yabag ng paa, ay nakakarinig sila ng mahihinang usapan.
kaya't nagtago sila sa isang malaking puno upang magmasid. Ate, mga sundalo. Di ba ang sundalong yun ang tumulong sa atin noon upang makatakas? Tura ni Banong at nakilala pa rin ito ang mukha ni Teniente Salazar. Banong, bumalik na tayo sa Tugatog. Kailangan itong malaman ni Inay. Sagot naman ni Ordua sa kanyang kapatid. Nagmamadaling bumalik ang magkapatid sa Tugatog ng kabundukan upang sabihin sa kanilang ina na ginagalugad ng mga militar ang kagubatan. Nang malaya silang makarating sa Tugatog, ay agad itong ipinaalam ni Ordua sa kanyang ina. Dahil sa kulang sila sa kagamitan, tulad ng mga baril at mga bala, ay pinulong ni Gabriel ang nasasakupan ng dalawang matanda dahil alam nito na pati sila ay madadamay sapagkat naninirahan ang mga ito sa kabundukan. At dahil itinuturing ng pamilya ng mga kaanak ni Tatang Ambu at Tatang Isidro, ang pamilya ni na Gabriela ay nakiisa ang mga ito sa kilusan upang labanan ang sundalo oras na salakayin sila. Nagsimula nang gumawa ng hakbang si Gabriela para labanan ang mga militar. Gumawa sila ng mga patibong sa bukana ng kanilang sinasakupan bilang depensa at opensa sa mga kalaban dahil kulang sila sa mga armas. Gumawa na rin ng maraming sibat at pana ang mga kalalakihan para gawing sandata. Tinipon naman ang lahat ng mga bata sa iisang ligtas na lugar para hindi sila madamay sa magaganap na madugong labanan. Bawat sulok ng hangganan ng Tugatog ay may nakalaang bitag at tagabantay upang magbatsyag. Handa na rin si Ordua na makipaglaban sa mga sundalo upang ipagiganti ang kanyang ama, lalo na't namatay ito sa kamay ng sarili nitong kaibigan. At habang hindi pa nararating ng mga sundalo ang kanilang pinagkukutaan, ay kumain na rin sila ng nilagang saba at kamuting kahoy para may lakas sila na labanan ang mga militar kahit na alam nilang dihado sila. Lumipas ang ilang oras na kung saan papalubog na ang araw, ay hindi naman sila natuntun ng mga sundalo. Nakahinga na rin sila ng maluwag dahil mas iniisip nila ang kaligtasan ng mga batang paslit. Ngunit nang umahon ng bilog na buwan sa kalangitan, ay isang nakagigimbal na alulong ng mga halimaw ang umugong sa kabilang kabundukan. Nagsimula na rin magsiliparan ang napakaraming itim na ibon kasama ang mga nilalang nakawangis ng paniki at ilang manananggal na matuling lumilipad sa himpapawid. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga matataas na kalibre ng barel sa kabilang kabundukan. Naisip ni Gabriela na baka napasok ng mga sundalo ang teritoryo ng mga halimaw. Isang digmaan ang naganap sa pagitan ng mga sundalo at kampo ng kadiliman. Malinaw din nilang naririnig ang malakas na sigaw ng mga sundalo na halatang pinapaslang sila ng mga aswang. Matapos ang malalakas na sigawan, ay biglang tumahimik ang kapaligiran sa kabilang kabundukan. Nahalatang natapos na ang madugong labanan. Hindi rin nila batid kung sino ang nanalo sa labanan. Ngunit hindi pa rin sila nakampante at patuloy na pinapakiramdaman ang buong paligid para sa kanilang seguridad. At sa kanilang pagmamasid ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang tagabantay sa bukana ng Tugatog ang nagmamadaling lumapit kay Gabriela at sinabi nitong may ilang mga sundalong sugatan ang tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan sa Tugatog ng kabundukan. Dahil sa sinabi ng isang tagabantay na kaanak ng dalawang matanda, ay tumungo roon sina Gabriela at ang dalawa nitong kasamahang rebelde upang tambangan ang mapangahas na pumasok sa kanilang sinasakupan. Pati na rin ang dalagang si Ordua ay tumungo roon bitbit ang baril de bomba. Dumapas sila sa lupa at nakahanda ng kanilang mahahabang baril para patayin ang mga sundalong umaakyat sa Tugatog. Hindi nila ito hayaang makapasok sa kanilang teritoryo. Samantala, umakyat naman si Ordua sa isang malaking puno at naghanap ng magandang pwesto para asintahin ang kalaban. Para siyang sniper sa kanyang kinasasadlakan at palihim na papaslangin ang mga kalabang sundalo. Tinasa ni Ordua ang baril de bomba at itinutok sa direksyon sa bandang ibabang bahagi ng Tugatog na kung saan malinaw nitong nasisilayan ang ilang paika-ikang sundalong tumatakbo. At habang sinisipat ang dalaga ang teleskopyo ng kanyang mahabang baril na de bomba,
para asintahin sa ulo ang mga kalabang sundalo, ay bigla nitong nasilayan si Teniente Salazar. Teniente, pinatay mo si Ama. Kaya papatayin rin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Wika ni Ordoha sa kanyang sarili habang inaasinta si Teniente Salazar sa bahaging puso. Akmang kakalabitin na sana ni Ordoha ang gatilyo upang patayin si Teniente, ay bigla nitong nasipat ang isang dambuhalang halimaw na may matutulis na kuko at ngipin na may malalapad na pangangatawan habang nagbabaga ang mga mata. Imbis na si Teniente Salazar ang aasintahin ni Ordoha, ay binago nito ang direksyon ng barel at walang habas na pinaputukan ang mabangis na halimaw na humahabol kay Teniente. Habang ang ibang nilalang naman ay tinutugis ang ilang tumatakas na sundalo. Asintadong tinamaan ni Ordoha sa puso ang halimaw, ngunit buhay pa rin ito at mabilis na inahabol si Teniente Salazar. Muling ikinasa ng dalagang baril de bomba at inasinta muli sa noo ang halimaw, dahilan para mabutas ang ulo nito. Nagulat naman si Gabriela dahil ang halimaw ang pinaslang ni Ordoha imbis na si Teniente. Dumating pa sa punto na nagsisiliparan na ang mga mababangis na ibon, mga taong paniki at manananggal sa kanilang kinaroroonan para paslangin ang mga tumatakas na sundalo. Sa puntong yun ay nagbago ang kaisipan ni Gabriela. Imbis na patayin nila ang mga sundalo, ay walang habas nilang pinaulanan ng bala ang mga halimaw na lumilipad sa himpapawid. Nagsimula na rin kumilos ang ilang kalalakihan at pinagpapana nila ang lumilipad na nilalang, kabilang na ang malalaking itim na ibon, habang ang iba na may sinisibat ang halimaw na patuloy pa rin tinutugis ang mga sugatang sundalo. Subalit nakakalamang sa bilang ang mga halimaw, kaya't nahihirapan silang lupigin ang mga ito. Hindi na rin nakaligtas ang ilang sundalo dahil nadagit na sila ng mga taong paniki at doon sila pinaslang sa himpapawid. Pati na rin ang ilang kaanak ni Tatang Ambo at Tatang Isidro ay dinagit na rin ng mga halimaw na lumilipad, kabilang na ang ilang manananggal. Bagamat nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban ng pangkat ni Gabriela, kahit na nalagasan na sila ng ilang kasamahan, patuloy nilang pinaulanan ng bala ang dambuhalang nilalang na kumikitil sa buhay ng mga sundalo, hanggang sa tuluyan na nga silang naubusan ng bala. Laking kawalan para sa kanila ang maubusan ng mga bala, dahil kailangan na nilang labanan ang mga halimaw sa pisikal na lakas gamit ang mga pinatulis na kawayan. Umaasa rin sila sa mga patibong na inilagay nila sa bukana ng tugatog para mabitag ang mga halimaw. Nang makalapit na si Teniente Salazar sa bukana ng tugatog, ay sinigawan ito ni Gabriela at ang ilang kasamahan nito na lumihis ng daan dahil may nakaabang na patibong sa kanilang daraanan. Nakaagad naman nilang naiwasan, dahilan para ang mga halimaw ang mabitag sa mga patibong. Naapakan ng mga mababangis na halimaw ang nakabalandrang tali na gawa sa baging na nakasadlak sa lupa, na may isang talampakan ng taas, at biglang tumilapon ang isang kumpol na pinatulis na kawayan at bumao ng mga ito sa katawan ng mga halimaw. Gabriela! Utal na sabi ni Teniente Salazar nang makalapit ito sa ina ni Ordoha. Hindi na nagawa ni Teniente na labanan ang mga halimaw dahil naubusan na sila ng bala at nakatamo ito ng mga sugat sa katawan, dulot ng matatalas na kuko at pangil ng mga halimaw. Walang nagawa si Gabriela kung hindi tulungan si Teniente at ang ilang kabaro nito. Ngunit nang akmang nakapasok na sa tugatog ang ilang sugatang sundalo, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang dambuhalang halimaw ang biglang nakalapit sa ina ni Ordoha na hindi nito namamalayan, at hinaribas nito ng malakas si Gabriela, dahilan para tumilapon ng komandera pababa sa tugatog at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Inay! Malakas na sigaw ni Ordoha habang inaasinta nito ang ibang halimaw na nakapasok na sa kanilang teritoryo. Matapos tumilapon ni Gabriela pababa ng tugatog, ay ilang mababangis na halimaw ang lumapit sa komandera habang puno ito ng galos sa katawan at may malaking hiwa sa dibdib
dulot ng haribasin ito ng matatalas na kuko ng dambuhalang nilalang. Dumating pa sa punto na nilapa at pinagpistahan ng mga halimaw ang katawan ni Gabriela. Pinugutan nila ito ng ulo at pinagpira-piraso ang katawan, dahilan para tumilamsik ang masaganang dugo sa lupa. Nawala na rin ang kontrol ang dalagang si Ordua dahil nasaksihan nito kung paano lapain at kainin ng mga halimaw ang kanyang ina. Nagulat na lang ang ilang mga taong kasama nila nang tumalo ng mataas mula sa puno si Ordua sa kinaroroonan ng kanyang ina at bumagsak ito sa mismong harapan ng mga halimaw na parang isang palaka na may matitibay na mga binti. Mabilis na ikinasa ni Ordua ang baril de bomba at malapit ang pinagbabaril sa ulo ang mga halimaw. Bawat kasa ng mahabang baril ng dalaga ay mabilis niya itong sinasalangan ng bala at walang tigil sa pagkalabit ng gatilyo. Hindi alam ni Ordua kung saan nanggagaling ang kanyang pambihirang lakas, basta ang nasa isipan niya ay makaganti sa mga halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Pinagtutulungan ng mga halimaw na atakihin si Ordua. Subalit nabigo silang patamaan ito gamit lang ang kanilang matatalas na kuko, sapagkat napakaliksi ng dalagang kumilos at napakataas nitong tumalon. Dumating na rin sa punto na nawala na ng bala si Ordua, kaya't ginawa nitong pamalo ang baril de bomba para hatawin sa ulo ang mga halimaw. At habang nakikipagtunggali si Ordua, ay abala naman ang kanyang kasamahan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na lumilipad sa ere, at pati na ang mga sugatang sundalo ay nakikipagpatayan na rin sa mga halimaw gamit ang mga pinatulis na kawayan. Nagulantang naman ang mga halimaw nang matamaan nilang dalaga ng kanilang matutulis na kuko dahil hindi man lang nasugatan si Ordua, at nagmistulang kabal ang balat nito. Dumating na rin sa punto na biglang namukadkad ang katawan ni Ordua at lumalaki ng kusa ang kanyang mga braso at binti, at nag-uumpisa ng kumunat ang balat na nagmimistulang baluti sa kanyang katawan. Kumikilos na rin ang dalaga na parang isang palaka. Ngunit sa pagbabagong anyo at pisikal na lakas ni Ordua ay isang nilalang ang biglang sumulpot galing sa himpapawid na may kakaibang anyo na namumukod tangi sa lahat ng mga halimaw. Kawangis ito ng isang buwaya na may malalapad na pakpak ng isang paniki. Mahahaba ang mga kuko nito at mahaba rin ang buntot na napapalibutan ng matutulis na mga tinik, at halatang ito ang namumuno sa angkan ng mga halimaw. Babaeng palaka, nararamdaman kong nagtataglay ka ng pambihirang lakas na nanggagaling sa tangan mong mutya. Isa kang malaking banta sa aming angkan. Papatayin kita at kukunin ko ang tinatangan mong mutya. Bungad na wika ng pinuno ng mga halimaw. Isang mabangis na ibon ang dumapo sa balikat ng pinuno ng mga halimaw at humuhuni ito ng tila kinakausap ang pinuno ng kanilang angkan. Ikaw pala ang salarin sa pagkasawi ng isa kong alagad na manananggal. Kailangan na kitang burahin sa mundo dahil isa kang mapanganib na mortal. Dugtong muli ng pinuno ng mga halimaw. Tama ka. Ako nga ang pumatay sa salot na manananggal at ikaw naman ang isusunod ko. Hindi na rin kita bubuhayin pa at lilipulin ko kayong lahat at walang ititira ni isang buhay. Matapang na sagot naman ni Ordua at walang bakas na takot sa kanyang mukha. Umahalakhak ng malakas ang pinuno ng mga halimaw dahil sa mga sinabi ng dalaga. Umaatungal ito ng malakas at nagsalita ng dialekto na tanging mga kalahi lang nito ang nakakaintindi. Napatigil sa pakikipaglaban ang mga lumilipad na nilalang sa himpapawid habang nakikipaglaban sa mga kasamahan ni Ordua dahil tinawag sila ng kanilang pinuno, at lumilipad ang mga ito sa kinaroroonan ng dalagang si Ordua. Pati ang mga dambuhalang halimaw sa lupa ay tumungo sa kanilang kinasasadlakan na tila nagtitipon sa harapan ng dalaga. Pagmasdan mo ang nasa paligid mo, babaeng palaka. Napakarami namin para burahin mo sa mundong ito. Nagpapatawa ka ba?
Mukhang kabaliktaran ang pinagsasabi mo. Isang salita ko lang sa mga alagad ko at sabay-sabay kanilang aatakin para patayin. Wika ng pinuno na tila minamaliit si Ordua. Nahihirapan na rin kumilos ang ilang kasamahan ni Ordua dahil napagod sila sa pakikipaglaban sa kampo ng kadiliman at nagkatamo na rin sila ng mga pinsala sa katawan. Subalit hindi naman nagpatinag ang dalawang rebelding babae at si Teniente Salazar dahil nagmamadali ang mga ito na bumaba sa tugatog kung saan naroon ang dalaga upang tulungan. Handa na rin silang mamatay at ibuwis ang mga buhay para matulungan ang anak ni Komanderang Gabriela na nasawi sa kamay ng mga halimaw. Samantala, palihim at maingat na bumaba ng tugatog si Banong para ibigay ang matalas na sundang sa atin ito. Nais niyang makatulong kahit na dinadaga ang kanyang dibdib. At nang tuluyang makalapit sa hindi kalayuan si Banong, habang nagkukubli sa mayabong na talahib, ay tinawag nito ang pangalan ni Ordua at mabilis na inihagis ang matalas na sundang na kaagad namang nasalo ng dalaga ang puluhan nito. At nang mahawakan ni Ordua ang matalas na sundang, ay tumalon siya ng mataas patungo sa pinakaibabang bahagi ng tugatog. Tila patalon-talon ang bawat pagkilos ng dalaga at bawat pagtalon nito ay malayo ang nararating. Sinadya ni Ordua na tumungo sa ibabang bahagi ng kagubatan para ilayo sa kapahamakan ng mga kasamahan nito sa mga halimaw. Tinahak ng dalaga ang kagubatan kung saan madalas sila noon mangaso ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. Mga alagad, tugisin ang babaeng yon at huwag hayaang makatakas. Patayin ninyo ang babaeng palaka at kunin ang tinatangan nitong mutya. Utos ng pinuno ng mga halimaw. Walang kaalam-alam ang pinuno ng mga halimaw na hindi naman talaga tumatakas ang dalagang si Ordua para iligtas lang ang sarili nitong buhay. Ang nais ng dalaga ay labanan sila malapit sa tubig kung saan nakasadlak ang malapad na ilog. Habang mabilis na kumikilos si Ordua patungo sa pinakamasukan na kagubatan na malapit lang sa ilog, nakaisip ng estratehiya ang dalaga na magtago sa ilalim ng tubig dahil nararamdaman din niya na nagtataglay siya ng katangian ng isang palaka. Samantala, mabilis namang tinutugis ng mga halimaw si Ordua habang ang mga itim na ibon, taong paniki, manananggal at ang pinuno ng mga halimaw ay lumilipad sa himpapawid habang sinusundan ang dalaga mula sa ibaba. Ngunit biglang naglaho sa kanilang paningin ang dalaga nang makarating sila sa malapad at malalim na ilog na malapit lang sa talon. Pinuno, mukhang natakasan na tayo ng babaeng palaka. Napakabilis nitong kumilos. Sambit ng isang aswang sa kanilang pinuno habang lumilipad ang mga ito sa himpapawid. Hindi pa nakakalayo ang babaeng palaka dahil nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Hanapin ninyo! Saad naman ng pinuno at dumapo ito sa isang malaking sanga kasama ang mga alagad nito. Habang ang mga manananggal naman ay paikot-ikot lamang sa himpapawid upang hanapin si Ordua. Hindi nila mahagilap si Ordua dahil nasa ilalim ito ng tubig at doon nagtatago at naghahanap ng magandang pagkakataon na atakihin ang mga alagad ng kadiliman. Dumating na rin sa punto na nag-umpisa ng kumilos ang dalaga upang paisa-isang paslangin ang mga kalaban. Bigla na lang tumalon ang dalaga galing sa ilalim ng tubig patungo sa itaas upang gapihin ang mga halimaw na nakadapo sa mga sanga ng puno at pinugutan ang mga ito ng ulo habang ang iba na may hinihila nito sa ilalim ng tubig, lalo na ang mga halimaw na nasa tabi ng pangpang. Matapos paslangin ni Ordua ang bawat halimaw ay bumabalik ito sa ilalim ng tubig at sumisisid sa ilalim patungo sa ibang direksyon kung saan nakatapat ang mga kalaban. Halos kalahati sa pangkat ng mga halimaw ang nalagas simula nang atakihin sila ni Ordua. Naging mas malakas ang dalaga tuwing nakalubog sa tubig ang kanyang buong katawan. Nalabis ikinagulat ang pinuno ng mga halimaw dahil hindi nila ito magawang labanan sa ilalim ng tubig.
Babaeng palaka, babaeng palaka. Labanan mo kami rito sa ibabaw ng lupa at huwag kang magtago sa ilalim ng tubig. Oras na mahuli kita at mahawakan ang iyong katawan ay lalamunin kita. Gigil na wika ng pinuno ng mga halimaw. Hindi naman nakinig ang dalaga sa hamon ng pinuno na labanan sila sa ibabaw ng lupa dahil alam niyang dihado siya at marami pang kakaharapin na kalaban. Muling sumisid ang dalaga at tumapat sa kinaroroonan ng pinuno ng mga halimaw habang lumilipad at paikot-ikot ito sa ere. Nagulantang na lang ang pinuno ng mga halimaw nang tumalon pa itaas si Ordua at pumatong ito sa kanyang likuran sa magkabila nitong malalapad na pakpak at walang habas na itinarak ng dalaga ang sundang sa likurang bahagi ng pinuno malapit sa puso at pagkatapos ay bumulusok ito paibaba sa ilog. Hinila ni Ordua sa pinakailalim ng tubig ang pinuno ng mga halimaw at walang habas na nilalaslas ang lalamunan nito hanggang sa maputol ang ulo. Matapos mapaslang ni Ordua ang pinuno ng mga halimaw ay umahon siya sa ilog habang hawak-hawak ang pugot na ulo ng pinuno at lumulutang naman ang pugot na katawan nito sa ibabaw ng tubig. Itinaas ni Ordua ang kaliwa niyang kamay habang hawak-hawak ng mahigpit ang pugot na ulo ng pinuno ng mga halimaw para ipakita sa mga disipulo nito na nasawi na ang kanilang hari na tuluyan naman nilang ikinabahag ng buntot. Malaking kawalan para sa mga halimaw ang pagkamatay ng kanilang pinuno upang mawalan sila ng moral. At dahil natatakot na ang mga halimaw ay tumakas sa mga ito pabalik sa kanilang pinagkukutaan. Mukhang bumaliktad ang ating kapalaran dahil ikaw ang nasawi sa ating labanan. Tama ka. Malaking banta nga ako sa inyong lahi dahil wala akong ititira ni isang buhay sa mga alagad mo. Tutungo ako sa pinagkukutaan ninyo at papaslangin ko lahat ang mga kasapi mo bilang kabayaran sa pagkasawi ng aking ina. Saad ni Ordua sa pugot na ulo ng pinuno ng mga halimaw. Napagtanto ni Ordua na kusa palang lalabas ang kapangyarihan ng mutya ng palaka kapag nasa delikadong sitwasyon na ang kanyang buhay. Akmang ihahakbang na sana ni Ordua ang kanyang mga paa upang bumalik sa tugatog ay biglang humina ang kanyang katawan, dahilan para humandusay siya sa tabi ng pangpang. At bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata ay nasilayan niya ang dalawang rebelding babae kasama si Teniente Salazar. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Ordua ay nakasisilaw na liwanag na namumula sa araw ang tumambad sa kanyang paningin. Gayunpaman, naaalala pa rin ng dalaga ang buong pangyayari bago pumikit ang kanyang mga mata kagabi matapos ang madugong pakikipaglaban niya sa mga halimaw. Inay! Unang kataga na lumabas sa bibig ni Ordua nang magising siya. Mabilis na bumangon sa pagkakahiga ang dalaga at nagmamadaling lumabas ng kubo. Labis na kalungkutan ang namumutawi sa mukha ng dalagang si Ordua nang makalabas siya ng kubo dahil tila nagluluksa ang mga tao sa pagkasawi ng kanilang kaanak, gayon din ang mga kapatid ni Ordua. Inilibing ang kanilang mga labi sa mismong tugatog malapit sa kabahayan, kabilang ng labi ni Gabriela. Nasulyapan naman ni Ordua ang ilang mga sundalo na nakasuot ng pangsibilyan habang may mga benda ang kanilang katawan dahil sa mga natamo nilang mga sugat, kabilang na doon si Teniente Salazar. Mabigat ang kalooban ni Ordua habang naglalakad papalapit sa puntod ng kanyang ina na kung saan naroon ang tatlo niyang kapatid habang umiiyak. At nang makalapit sa puntod ang dalagang si Ordua ay hindi na rin niya mapigilang humagulgol. Inay, kung saan ka man ngayon naroroon, naway matahimik na ang iyong kaluluwa at magkita kayo ni Ama upang magsama sa kabilang buhay. Isinusumpa ko sa harap ng inyong himlayan na ipagpapatuloy ko ang ipinaglalaban ninyong kilusan para sa kapayapaan. Ngunit bago ko gawin ang bagay na iyon,
ay pupuksain ko muna ang buong angkan ng mga halimaw na nagdulot ng inyong kamatayan. Isinusumpa ko na wala akong ititira ni isa sa kanila. Matapos magbitiw ng pangako si Ordua sa himlayan ng kanyang ina, ay mabilis siyang tumayo at tumungo sa kinauupuan ni Teniente Salazar at walang habas na sinuntok sa mukha ang lalaki, dahilan para bumulagta si Teniente sa lupa. Ordua, patawarin mo ko. Alam kong nagkamali ako at malaki ang pagkakasala ko sa iyong mga magulang. Subalit ginawa ko lang ang bagay na yon para iligtas kayong mag-iina. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Gabriela. Sambit ni Teniente Salazar habang nakahandusa ito sa lupa dahil sa malakas na suntok na dumapo sa kanyang panga. Patawad? Matapos mong patayin si ama, hihingi ka ng patawad? Matalik kayong magkaibigan, pero naggawa mo siyang patayin. Anong klase kang kaibigan? Wala ka ring pinagkaiba sa mga tiwaling politiko. Masahol ka pa sa hayop, Teniente Salazar. Galit na wika ni Ordua sa Teniente. Tama ka, Ordua. Masahol pa kami sa hayop dahil naging sunod-sunuran kami na parang mga aso sa mga tiwaling politiko. Saktan mo ako hanggang gusto mo. Pwede mo rin kunin ang buhay ko bilang kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko sa mga magulang mo. Sagot muli ni Teniente Salazar sa dalaga. Dahil sa sinabi ni Teniente, ay mas umuusbong ang galit sa puso ni Ordua. Sinipa niya si Teniente Salazar at sunod-sunod na pinagsusuntok sa mukha. Akmang lalapitan na sana ng ilang mga sundalo ang dalagang si Ordua para sana'y pigilan ito, ay sinabihan sila ni Teniente na huwag nang makialam dahil personal ang galit sa kanya ng dalaga. Inawat naman si Ordua ng dalawang rebelding babae at pilit pinapakalma dahil sumabog na ito sa galit. Dumating pa sa punto na kinuha ni Ordua ang matalas na sundang upang paslangin sana si Teniente Salazar. Ordua, maghunos dili ka. Isipin mong mabuti na tinulungan tayong Teniente Salazar kagabi na puksain ang mga halimaw. Si Teniente rin ang nagbuhat sa'yo kagabi para dalhin ka dito sa tugkatog. Saad ng isang babaeng rebelde. Biglang naging mainaw ng dalaga matapos iyong banggitin ng babaeng rebelde. Pasalamat ka, Teniente, at hindi ako masamang tao. At wala akong balak sa ngayon na paslangin ka dahil iniligtas mo ang buhay namin noon. Kaya amanos na tayo. Umalis na kayo rito at huwag na muling babalik pa. Matapang na sabi ni Ordua at hindi nagawang patayin si Teniente Salazar. Ordua, hindi na kami muling babalik pa sa bayan para manilbihan sa pamahalaan. Kung iyong nanaisin, ay handa akong sumabi sa inyong kilusan, kabilang ang ilang mga sundalong naririto. Kilala ko ang mga tiwaling politiko at magtutulungan tayo na puksain sila. Sambit ni Teniente Salazar sa dalaga bilang pag-anib sa kanilang kilusan. Paano namin malalaman na magiging tapat ka sa aming kilusan? Usisang tanong ng isang babaeng rebelde. Hindi pa ba sapat na handa akong mamatay ngayon sa kamay ni Ordua? Ginagawa ko ito alang-alang sa aking inaanak na si Ordua. Sagot naman ni Teniente sa babaeng rebelde na labis nitong ikinagulat dahil hindi nito alam na inaanak pala ni Teniente Salazar ang dalagang si Ordua. Matapos umanib ni Teniente sa panig ng mga rebelde, ay sumumpa ito sa harapan ni Ordua na inaalay nito ang kanyang buhay sa kilusan na kanilang bubuuin ni Ordua. Dahil sa pagsanib puwersa ni na Ordua at Teniente Salazar, kabilang na ang ilang mga sundalo, ay muling titibay ang kanilang samahan. At pinalipas muna nila ang ilang mga araw para pagalingin ang kanilang mga natamong sugat. Lumipas ang isang linggo ay nagsimula na silang magsanay na palakasin ang kanilang hukbo na kinabibilangan na rin ng mga kamag-anakan ni Tatang Ambo at Tatang Isidro. At dahil kulang sila sa baril at wala na rin mga bala, ay sinasanay muna nila ang kanilang mga sarili sa pisikal na lakas. Nagkaroon sila ng kompetisyon tulad ng isang labanan sa pagitan ng dalawang tao.
Magtatagisan sila ng mga lakas sa pamamagitan ng mga suntok at sipa bilang bahagi ng martial arts. Nang mapalakas na nila ang kanilang hukbo, ay idineklara na ng mga kasapi ng kilusan ang bagong pinuno ng mga rebelde na walang iba kundi ang dalagang si Ordua, at ito ang tatayong komandera. Nagsimula na rin ang pangkat ni Komandera Ordua na lusubin ang ibayong kabundukan kung saan naninirahan ang mga natitirang angkan ng mga halimaw. Bago nila suyurin ang kabilang kabundukan, ay kinuha nila ang mga baril ng mga namatay na sundalo nang salakayin ang mga ito ng mga halimaw. Inipon nilang lahat ng mga matataas na kalibre ng baril at mga bala nito. Nagtagumpay naman sila na lipulin ang mga halimaw nang marating nila ang kabilang kabundukan. Dahil kakaunti na lang ang mga ito, buhat ng paslangin ni Ordua ang mga kalahi nila, lalo na ang pinuno ng mga halimaw. Matapos nilang paslangin ang mga natitirang kampo ng kadiliman, ay muli silang nagsanay gamit ang mga kinuliktan nilang mga baril at marami na rin silang nakaimbak na bala. Lumipas lang ang ilang buwan, sinalakay ni na Komandera Ordua ang pinagkakampuhan ng mga sundalong pinamumunuan ni Kapitan na isang sunod-sunurang aso ng mga tiwaling politiko na namamahala sa buong sakop ng Kamindanawan. Mismo si Teniente Salazar ang pumatay sa Kapitan, kabilang na mga komandante nito. Sa mga nagdaan pang buwan ay dumami ang kasapi sa kilusang pinamumunuan ni Komandera Ordua. Maraming mga sibilyan ang sumapi sa kanilang kilusan at sa kabundukan na rin ang mga ito naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Namayagpag ang pangalan ni Komandera Ordua sa buong sakop ng Mindanao at itinuturing siyang bayani ng mga pamilyang naninirahan sa bawat lalawigan na dumaranas ng kahirapan. Pinapaslang ni Ordua ang mga tiwaling politiko at sinasamsam nila ang mga ari-arian nito at ipinamimigay sa mga pamilyang duka. Naging mainit sa mata ng mga militar ang pangalan ni Komandera Ordua at laging nakalathala ang kanyang pangalan sa pahayagan. Nagkaroon na rin ng malaking patong sa ulo si Komandera Ordua na kung sino man ang makakapatay sa kanya ay may matatanggap na gantimpala. Subalit wala ni isang naglakas ng loob na kunin ang ulo ni Komandera Ordua kahit na malaki ang patong nito sa ulo. Dahil para sa nakararami ay isang mabuting tao ang pinuno ng kilusan. Naging makapangyarihan si Ordua at itinuturing siyang bathala ng digmaan. Dahil sa tuwing nakakaengkwentro nila ang mga sundalo ay hindi man lang nila magawang paslangin si Komandera Ordua dahil sa malakas ito at maliksing kumilos, dahil binibigyan siya ng kakaibang lakas ng mutya ng palaka. At sa paglipas ng maraming taon, naging tanyag ang kanyang pangalan sa tawag na Komandera Ordua, ang babaeng palaka na itinuturing na bayani ng Mindanao.